Yom Tov, Baruch, brothers and sisters. The message of our Lord Jesus Christ, the word of the day, is from the book of 1 Thessalonians or Thessalonica, chapter 4, verse 1 hanggang verse 11. So, kung sino ka man na madaanan ng video ito at nahipo ang iyong puso sa mensaheng ito na galing sa ating Panginoong Jesus, ay kinakausap ka ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So, let's start. My beloved brothers and sisters, this is the day of the Lord. Chapter 5, verse 1. Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. So, my beloved brothers and sisters, pinapaalalahanan tayo dito ni Paul na ang pagdating nga ng ating Panginoong Jesus ay walang nakakaalam ng oras o ng araw ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kung kailan ito mangyayari, ang mga bagay na ito, tanging ang Panginoon lamang natin ang nakakaalam. At ito ay mahalintulad sa book of Mateo, chapter 24, 42, 43. Mateo chapter 24, verse 42, 43. Kaya maging handa kayong lahat dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Hallelujah. Sinasabi pa dito ni Paul na mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit ng nararamdaman ng babaeng manganganak na at hindi sila makakaligtas. So, mga kapatid, yun ang sabi ni Paul na dapat ay palagi tayong handa dahil ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay anumang oras na hindi natin inaasahan na ang akala natin ay tahimik at tayo ay ligtas. Yun ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ito ay kinukumpara sa babaeng manganganak dahil di ba kami mga kababaihan kapag ka nanganak ay biglaan lang kahit na sabihin pa ng doktor na ito na yung due date mo, hindi yan sasakto dyan. Pwede siyang lumampas o bago yung due date na yun ng mga anak. So, yun ay inahalintulad sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, ito ay napaka-importante mga kapatid, kaya dapat palagi kayong handa, lalong-lalo na spiritual at yung connection ninyo sa ating Panginoong Jesus. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid na importante na ngayon in the end times ay nakapag-repent na kayo sa ating Panginoong Jesus dahil anumang oras na pagdating ng ating Panginoong Jesus na hindi natin inaasahan, hindi mo inaasahan, ay nakapag-repent ka na ng iyong mga kasalanan at nagkaroon ka ng relationship sa ating Panginoong Jesus. That's the most important, mga kapatid, in these last days. Amen? So 4. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Hallelujah. So, ang sinasabi dito, mga kapatid, ng ating kapatid na si Paul ay kailangan na tayo ay nandoon na namumuhay sa kaliwanagan at dapat ay hindi tayo namumuhay sa kadiliman. At kapag tayo ay namumuhay sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman, ay hindi na tayo mabibigla sa pagdating ng ating Panginoong Jesus anumang oras na naisin ng ating Panginoong Jesus. Dahil kung tayo namumuhay sa kadiliman, maso-surprise kayo or tayo na andyan ang ating Panginoong Jesus. So, kapag ka-surprise ka, ibig sabihin nun, hindi handa ang isang tao na yun. Dahil sa hindi siya handa, mapapahamak ang mga taong hindi handa sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya hanggat maaari, hanggat wala pa ating Panginoong Jesus, ay binibigyan pa kayo ng oras, mga kapatid, na repent, run to Jesus now. Huwag kayong pabaya at dapat nandoon na palaging gising at maging handa palagi at magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Ang
Ang sinasabi dito ni Paul na huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Ang pinapahiwatig dito na ating kapatid na si Paul ay yung spiritual, dapat nandoon yung palaging gising. Nandoon talaga yung hindi ka nagpapabaya. Kasi sa oras na ngayon, in the end times, na nagpabaya tayo mga kapatid, natulog tayo ng tulog, wala na tayong ginagawa. Nandoon na yung tinamad na tayo, na makipag-usap sa ating Panginoong Jesus, tinamad na tayo magbasa ng Bible, tinamad na tayong lahat kahit mag-worship. Ay pwedeng nanganganib ang buhay ng bawat isa sa ating kapag yun ay nangyari. Kasi ibig sabihin nun, ay tinalikuran natin ang ating Panginoong Jesus na dapat hindi yun mangyari. Na huwag tayong tutulad sa mga taong nananamlay na ang koneksyon sa ating Panginoong Jesus in this last days. Kasi nga, di ba, the Bible says, in these last days, there is a loss. Even the Christians na mga mananampalataya ay tatalikod at mawawala ng gana sa ating Panginoong Jesus. Nandoon na yung tatamarin sila, tatalikod sa ating Panginoong Jesus. Kaya, mga kapatid, isang paalala, wala dito sa Jesus Online Ministry, Shekinah Panig, na magkaroon tayo palagi ng koneksyon. At kapag nararamdaman natin nandoon na nawawalan tayo ng gana or nandoon na tinatamad tayo, in these last days, kasi mangyayari yan. So, my beloved brothers and sisters, kapag ganoon ang nangyari sa inyo, kapag nararamdaman nyo na nananamlay na kayo, nawawalan na kayo ng gana, bumalik lang kayo sa ating Panginoong Jesus at yung dating ginagawa nyo, gawin nyo ulit. Huwag nyo hayaang lumala. Kumbaga sa sakit, hinagapan nyo kaagad upang magkaroon kaagad ng lunas. Kasi kapag hinayaan nyo yun, ay patuloy na nawala na kayo sa connection or nawala na kayo sa main source. Umalis kayo, ay hindi magandang senyalis yun. Lalo na ngayong nasa end times na tayo mga kapatid. At meron tayong pagpipigil sa ating mga sarili. Ang sinasabi ditong pagpipigil sa ating mga sarili ay nandoon yung kapag kami dumating ng mga temptation, ay alam mo na kung paano yun iwasan, kung paano pigilan ang iyong sarili na hindi ka makagawa ng hindi kaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Jesus at hindi ka muling magkasala. 7 na tayo, brothers and sisters. For those who sleep, sleep at night. And those who get drunk at night. 8. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, brothers and sisters, ang talatang ito sa verse 7 and 8 ay kailangan na nandoon talaga yung pagpipigil natin sa ating mga sarili. Okay? And sinasabi dito na huwag kayong tulog ng tulog, or mga kapatid sa 7 and 8 ay tumutukoy sa taong nagpapabaya. Yung mga natutulog ay talagang matutulog sila sa gabi. Wala silang pakialam. At meron pa nga na umiinom, okay, drunk that day. Pero nga, dahil nga sa ikaw ay namumuhay na sa kaliwanagan, ay hindi mo na magagawa itong bagay na ito at meron ka ng pagpipigil sa sarili. Sapagkat ang gumagawa lamang ng mga bagay na ito ay yung namumuhay sa kadiliman. Gawin nating panangga sa dibdib ang ating mga pananampalataya. At ang pag-ibig bilang isang helmet naman sa pag-asa natin at pagliligtas sa atin ng Diyos. So, brothers and sisters, ito ay ang armor of God. Okay? So, basahin natin ito mga kapatid sa aklat sa armor of God. Dahil ang 1 Thessalonica chapter 5 verse 7 and 8, ito ay ang bersikulo tumutukoy sa kasuotang pandigma ng Diyos. Katulad ng sabi ko nga is armor of God at sa spiritual na pagiging handa. Okay, beloved brothers and sisters, okay, open your Bible from Ephesians 6 or Efeso 6:13 hanggang 18. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. 14. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. 15.
Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah. 16. Hindi lang iyan gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Hallelujah. 17. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. 18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Hallelujah, hallelujah. So, ayun, my beloved brothers and sisters, ang mga dapat na isuot natin, mga kagamitang pandigma ng kaloob ng Diyos na panlaban natin sa mga temptation, lalo na kay taong suwail.